Ang sabi ni Lacson dito, ito naman tungkol sa budget. Ang sinasabi niya, taliwas daw sa paniwala o pananaw nitong si Senate President Vicente Soto III. Ang sabi ni Lacson, there cannot be a presumption of regularity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipalagay na tama yung legal yung kwan, yung ipinasang batas. May issue kasi ngayon. Ang issue dyan sa budget, sinalamang ka yung budget. Merong violation sa Constitution. Yung pinasa ng Kamara. Kasi pagkatapos ng ipasa nila, ipapasa nila yan sa Senado, di ba? Ngayon, isa-isang pinag-aaralan nila ngayon yan, binabasa nila. At nakita na ron, nitong si Lacson, na merong 20 billion worth na ang tawag institutional amendments na inaprobahan ng isang maliit na committee ng House of Representatives sa panukalang 2021 national budget. Iginigiit ni Lacson na ang pag-amyenda pagkatapos na ang panukala ay maipasa na o maaprobahan na sa third and final reading. Yun yung third and final reading. Halimbawa, naipasa na. Pagkatapos, at saka sila gumawa ng amendments. Ipinasa muna nila. Tapos, saka nila kinargahan. Tsaka nila ginawa yung mga pagbabago. Labag sa konstitusyon. Mga kaibigan. Hindi ba kaya nga may first reading, second reading, third reading, yun yung final? Bakit meron ng prosesong yun? Para mabusisi ng mga mambabatas kung lahat yun ay talagang tama nakalagay doon. Lahat ng budget ng mga, kaya nga nag-hearing pa yan eh. Di ba? May mga department hearing yan, o lahat ng opisina ng gobyerno. Nag-hearing yan. Kanya-kanyang araw yan. Kung DFA ngayon, ibang araw naman DOLE, ganun yan eh. Di ba? Dahil bawat department, merong budget yan na hinihingi para sa susunod na taon. Mga kaibigan, ano ang purpose nung investigation, yung hearing, budget hearing? Pagdinig yun eh. Tatanungin ka ron. Uusisain sa'yo, para saan tong budget na to? Bakit napakalaki naman ito? Ano ba itong ipagagawa ninyo? At merong mga reading na sinasabi, para nga po, mabusisi ng gusto. Mahimay nila. Kung lahat ng nakasaad na pondo ron ay legal. Ngayon, bago mo yun aprobahan, bago aprobahan ng buong kapulungan ng Kongreso, ng Kamara, ang ginawa nila, inaprobahan agad, nagpasikla, kailangan magpasiklab kay Presidente Digongyo, di ba? Si Velasco. Approve. Kaya ko yan. Yan. Kasi nagmamadali si Digongyo eh. Malaking pera yan, baka ano yan laki nang hinihingi pa naman ng military dyan. Natawa ko, may nabasa ko, budget daw. Ang laki, ibibili raw ng aeroplano. Alam nyo, bibilin, tora-tora.
Ha? Mga kaibigan, yung ginamit sa Tora-Tora, wala na nun eh. Bulok na yun eh. Kung ilang daang milyon yata, o bilyon, ipambibili ng Tora-Tora, mga kaibigan, C-130. Ha? Ngayon, eto ho, ang ginawa nitong mga tulisan sa Kamara, itong mga buhayang ito, ang ginawa nila ay inaprobahan pagkatapos tsaka sila nagsingit. Tsaka nila sinalamangka. Ha? Yung mga pondo, kasi nabuko na yung kay Cayetano eh. Di ba? Ang ginawa nila para makinabang pa rin sila doon sa pondo, katunayan, di naman nabago yung presyo eh. Yung halaga nung budget sa 2021 eh. Di ibig sabihin, nandun pa rin yung mga pork barrel. Ngayon, yung sa kay Cayetano, nabuko na yun. Na-identify na yung mga pork barrel. Kaya, kailangan ilipat-lipat na naman nila, i-magicin nila, kung saan nila itatago. Yun. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi nga ni Lacson dito po ay in violation of the Constitution. Labag sa saligang batas yung ginawa ng Kamara dun sa budget. Paano nga aprobahan ng Senado yan? Kaya yung sinasabi naman ni Tito Soto na sa kanya katanggap-tanggap yun, katanggap-tanggap sa kanya yung labag sa konstitusyon. Kaya wala na eh. Siran-sira na ang rule of law, mga kaibigan. Siran-sira na. Sipin nyo, hindi na nasusunod yung konstitusyon. Para saan yan? Ano yan? Kung sino mauupo sa Pilipinas, yun ang konstitusyon. Anong katarantaduhan yun? Hindi ba, ang sabi nga, we are a government of laws and not of men. Para kay Soto, yung ginawa ng Kamara, katanggap-tanggap na yun. Pwede. Kahit labag sa konstitusyon. Yun ang sinasabi ni Lacson. That is unconstitutional. So to say that there's presumption of regularity, I think, is misplaced because if that is the output of the small committee and they will include these amendments in the USB drive that they will transmit to us on October 28, sa October 28 pala ipadadala, pero pinag-aaralan na ni Lacson yung kopya na nakuha niya sa Kamara. Mga kaibigan, sipin ninyo yan, inaprobahan at saka dinoktor, sinalamangka. Sabi pa ni Lacson, we cannot presume regularity with all due respect to my Senate President. Mga kaibigan. Kasi sabi ni Soto nga, he would presume regularity in the institutional amendments made by the House's small committee in the budget bill. Di ba yun yung tinayo-tayo ni Cayetano? Yung mga small committee, si Cayetano gumawa nun eh. Tapos yun din ang ginawa nitong pumalit sa kanya. Mga kaibigan, ipinagpatuloy lang. Sabi ko nga sa inyo dito ang corruption, bakit hindi nasusugpo?
paano yung mga pumapalit, kung ano yung ginawa nung pinalitan nila, hindi man pantayan, sosobrahan pa ang corruption. Ipinagpapatuloy yung corruption. Sabi ni Lacson, if it is based on unconstitutional act, kung yan ay nakabase sa labag sa konstitusyon, then we cannot presume regularity. Tama naman yun, mga kaibigan. At ang Senado, mag-uumpisa raw ang deliberation sa inaprobahang budget ng Kamara sa November. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, alam nyo, nakakatuwa itong ginagawa nating maliit na pagtulong sa mga working musicians at entertainers na hanggang ngayon ay isinasara ng mga nasa gobyerno ang kanilang pintuan sa mga taong ito. Wala man lang gumagawa para alamin paano nga pala itong sarado pa yung mga establishmento, lahat yan. Paano kaya nabubuhay yung mga... Marami na yan, alam na nila yan pero baliwala Pero ang nakakatuwa dito, meron tayong mga kababayan at mga kasamahan dati na mga entertainer, musicians, ang nag-aambag sila, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, wala sa halaga yan Pero magugulat ka. Nagugulat ako. Meron akong isang kaibigan na kasama ko. Kasi pagbukas ko ng cellphone kagabi, nabasa ko yung message ng kanyang pinakontak sa atin. Ewan ko, ba't ayaw niya akong kontakin? Direkta. Kinontak ako nung kaibigan niya. Pagkatapos, ang sabi doon, siya na pakiusapan na kumontak sa akin para alamin kung paano maipapadala ang kanyang tulong. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan niya. Siya ay nakasama ninyo, sabi, sa Sendai, 1978. Totoo yun. Sabi ko, alam ko na kung sino yan Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Yung muka, nasa ulo ko kasi may litrato kami noon, magkasama kami lagi. At siya lang ang naging kaibigan ko roon na Pilipino. Sila Mandy Kabangis na nandoon sa Japan din si Mandy noon pero hindi kami magkatropa doon ni Mandy dahil alam mo na, sila kasi noon nagsettle sila roon sa Japan May pamilya sila roon. Pati yung isa, yung si Joey. Joey rin yun, yung drummer dati nila, Mandy. Ngayon, tumawag ito. Siya lang ang kaibigan ko kasi sa Sendai na Pilipino. Mga kaibigan ko iba, Hapon. Siya Pilipino. Lagi kami magkasama. Magkasama kaming sa tulugan sa tinutuluyan namin. Nasa ilalim kami ng hotel. Yung tulugan namin, yung parang CR. Di ba yung mga CR na plastic? Hindi CR yun, pero plastic siya. Yung kwarto, plastic. Mga kaibigan. Tumawag nga yun. Nung sinabi niya nakasama ko sa Sendai, sabi ko, ganito ba itsura niya? Ganito. Ayun nga.
Nagtataka lang kung ba tayo niyang kumontak. Nagpadala ng tulong. Mga kaibigan, marami pa akong kwento. Merong isa nga senior citizen. Nakuha niya raw yung kanyang pension yata. Ha? Nagpadala ng amount. Sabi ko, huwag na ho kayo magpadala kasi mas kailangan ninyo yan. Hindi, gusto kong makatulong sa mga musician. Sabi niya, sa susunod na kuha ko ulit, magpapadala pa ulit ako. Sabi ko, huwag niya kayong magpadala ulit. Hindi, magpapadala pa rin ako. Mga kaibigan, ang dami kong katulad nun, yung isang matagal ng kaibigan, Simos 1978, ilang taon yun? 88, 98, 2008. 22 years ago, 42 years ago. Sipin ninyo, hindi kami nagkikita nun tao. Siguro, nasa agap niya tayo dito sa ating programa, di ba? Nasa Japan na pala nakatira. Sino mag-aakalang nandun na siya? Hindi ko, nung sabihin sa akin, siya kagad ang pumasok sa isip ko. Pero, hinanap ko ngayon sa Facebook. Pagka pala hinanap mo siya sa Facebook, hindi mo siya makikilala. Ganon din siguro ako, hindi niya rin ako makikilala. Kaya niya lang nalaman yan dahil nga meron tayong ganitong programa. Huwag kayong mag-alala, yung mga natulungan natin, meron pa kayong susunod. At hari nawa, umabot ito hanggang Disyembre. Meron akong ilan lang natatanggalin at papalitan naman ng iba. Pero 98% doon sa tinulungan natin ngayon. May gitsandano ang natulungan namin. At tutulungan pa, hindi pa naman tapos ang October Kaya patuloy pa tayong nagpapadala doon sa mga naihabol. May gitsandaan ho. Yaan. At yung November, magkakaroon kayo ulit. Kahit papano, di ba? Hindi man ako mayor Yung mayor nga Sipin ninyo ito, 1,000 lang ito. Alam ko maliit yan, wala namang mararating masyado yan, di ba? Pero makatutulong yan dahil sa tindi ng kagipitan ngayon. Malaking maitutulong na rin yan. Pero kumpara mo yan doon sa ayuda ng mga mayor, di hamak na mas may value ito. Kasi kung ibibili pa natin ng goods yan, maaring hindi kayo makakain ng mabibili. Di ba? Hindi naman pare-pareho tao. Ang taste ng tao. Ang panlasa. Di ba? Mahirap yun Bigay mo yung pera, siya na bahalang bumili niya. Di ba? Hindi naman niya kailangan ng pagkain, halimbawa, kailangan naman niya gamot. Di ba? May mga ganun na iba, gamot talaga. Nakatulong ng konti yung ating ayuda sa mga entertainers. Mahigit na kami 100 ang target natin sana 150 lang. Pero hindi ko na rin ginawa 150, 100 kasi para magkaroon sila ulit. At kung loloobin pa, baka tumuloy pa tayo hanggang December dahil sa patuloy po ang pagdating pa rin ng tulong sa atin. Nandyan sa screen natin kung paano ninyo maipadadala ang inyong tulong, mga kaibigan. Andres Bonifacio ng Michigan, Jovet Almeda, Hugo Dictado, Maria Cruz, Junjuming Acabayo, Ella Samson Albiar, si Jorge Beicho nga binabati natin sa Tokyo, Japan, Rosita DC, Susana de los Santos, ka Ani Flormata Saludes, ka Enyang Mina, si Kamaita Basilio, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos,
Si June Gases sa Guam, dati pong vocalist ng Abracadabra. Walden Kihan Berry, kaibigan ni Attorney Chupacio. Hindi, binabati namin ni Walden si Chupacio sa kanyang matagumpay na pagkatalo bilang abogado ng mga sundalong nakapatay doon sa bilang abogado ng mga pulis na nakapatay doon sa retiradong marine na wala namang baril, di ba? Sa bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagain, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Congressman Boy Liatchon. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man